Magandang oras mga ka-good news. Ang ating bigyan reaksyon ngayon ay itong tungkol sa Zarzuela, yung palabas dyan sa Senado, kung saan si Bato ang chairperson ng investigasyon na ito kay Mary Ann Maslog. Itong ano daw ito, itong nagkumbinsi kay Alice Guo, humabol pa doon sa at pinapirma daw ng na ituturo daw si Bato, si Digong at si sino ba yung isa, na ituturo sila na sila yung nasa likod ng Pugo operation in the Philippines. Kaya ating pulsuhan ngayon at i-analyze kung sino ba talaga itong si Mary Ann Maslog, kasi tinuturo ni Bato na ito daw ay pakana ni PBBM. Kasi sabi niya, Malacanang, sino ba bang mataas na tao sa Malacanang, di si PBBM. Ito daw ay pakawala ni PBBM para idiin sila. At dito makikita naman natin sa mga investigasyon na malilito tayo kasi parang hindi pro Marcos itong si Maslog. Sa palagay ko ito'y planted, at kung sino man nagplant nito sa Senado para makagawa ng gulo at ituro finally si PBBM, ay ito yung atin na tingnan ngayon. Okay, narito ang video. Meron kong impormasyon na you are being used para papirmahin si Alice Go ng affidavit. Affidavit na magtuturo na si President Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato, si General si IDG, General Karamat. Apat pala ito sila na tinuturo Karamat, Bato, Duterte, at saka tong si Calvo. Napansin nyo ba sa tono ng boses ni Calvo ay acting siya nag-actor siya, parang pinoproject niya na galit siya. Pero kung tingnan naman natin ang kanyang mata, hindi Ang galit yung mukha lang niya, pero yung mata hindi. So pwedeng pwedeng napakaganda ng pagka-plant diyan ni Maslog. Sa palagay ko ay sila mismo ang nag-plant niyan. Sila Calvo. Kasi bakit ituturo ni Maslog si PBBM? Kung talagang tao ni PBBM yan si Maslog, ibiglang pumasok lang yan sa eksena Ang galing talaga gumawa ng mga ng kalaban ni PBBM para lamang masira yung pangalan at saka maituro siya. Kasi wala na gipit na sila Bato Ang dami ng kaso nila. Nandyan pa yung ICC, nandyan pa ang Pugo. Ang dami-dami niyan, sigurado talagang merong makulong. Inoon nga si Dilima, pinakulong nila. Ano lang naman ng mga ebidensya yun. Kala ko nga hindi makulong si Dilima noon. Ang liliit ng ebidensya. Pero ngayon ang daming daming ebidensya na link sa apat na ito. Itong Bongo, ito Calvo, saka yung Karamat, at saka yung kanilang hari, si Digong. Ang maraming silang kaso, kaya rumiris back sila kung ma-counter na nagbibigay din ng kung sa laro pa ng chess ay meron pa silang mga moves para pwedeng manalo, pwedeng ma-naturalize ang isipan ng mamamayan through social media. Ito nagtaka lang ako bakit parang sa Senado si Bato. Bakit walang nagka-counter diyan sa kanya, di ba? Dapat may isang senador diyan na mas magaling. Kapag uupo kasi itong si Bato, para siyang magaling sa session, para siya yung pinakamagaling Okay, patuloy tayo at pakinggan natin ang binanggit ni PBBM, kasi tinanong si PBBM ng isang reporter kung kilala niya si Maslog. Well, yan ang ating panoorin ngayon at pakinggan. Ay nasa likod ng Pugo. Merong tao from Malacanang nag-uutos sa'yo. Meron akong information. I can pin you down, my God.
Good afternoon, sir. Sir, Yes. maybe just get your reaction on the allegation of Senator Bato de la Rosa that Malacanang allegedly tapped a certain Mary Ann Maslog in an effort to link former President Duterte. Who's Mary Ann Maslog? Allegedly, she was tapped by Malacanang to link former PRRD Senator Bongo and Police Major General Carama to Pogo-related crimes. No, I don't know anything about that. I don't know who this person is. Sir, Makikita natin sa mukha ni PBBM na parang wala talaga silang alam dyan, wala siyang alam dyan. Kasi bakit sasabihin ni Bato? Ito, balikan natin yung napakatapang na aligasyon ito ni Bato. Tinuro niya si PBBM dito Ito. ng pugo. Merong tao from Malacanang nag-uutos sa'yo. Meron akong information. I can pin you down, my God. Ay naku, ano ba kayang information yan? Baka katulad yan ng mga pulburon-pulburon na ang tagal-tagal pinalabas nila ang video ng pulburon kasi naghanap pa sila ng kamuka ni PBBM. Yung nahanap nila ay kasama nila sa Maisog Rally na parang kamuka nga, kunti lang, mga 30%. At ngayon ay inano nila sa editing AI expert sa itong tinatawag na deep fake apps. Ang resulta ay mahalata naman ng mga expert na edited kasi sa hugising anang tainga ay kaiba na Kaya palpak yun na pulburon video nila, ang ano pa nila, doon pa pinalabas sa Amerika. Andi nagpa-party-party sila, nandun si Harry Roque ngayon na nagtatago na. At talagang yan ang issue nila na bangag-bangag ngayon. Sinong bangag? Yung humihitit ng pulburon. Kasama nila yun Aktor lang yun. Kinuha nila. Iba nga ang haircut. Kaya doon sila nabibisto. Ito naman ngayon, nilalagay nila dyan si Mary Ann Maslog para ituro si PBBM. Kunwari ay ano muna siya, yung parang kay Alice Gu, and then ituturo ni Alice Gu sila Bato. Kunwari lang yan parang drama lang. Pero sa katapusan ng investigasyon ay ituturo ni Mary Ann si PBBM. Napakagaling na paggagawa ng drama, pinaliko-liko mo na twisted. Merong twist, tinitwist. Pero ang katapusan pala, ang ending, ituturo si PBBM. Kaya magaling din gumawa ng script na yan, katulad ng pulburon. Pero sa huli, papalpak din yan kasi ang katotohanan, ayun talaga ang lalabas, ang katotohanan. Balik tayo kay PBBM. afternoon, sir. Sir, Yes. maybe just get your reaction on the allegation of Senator Bato de la Rosa that Malacanang allegedly tapped a certain Mary Ann Maslog in an effort to link former President Duterte. Who's Mary Ann Maslog? Allegedly, she was tapped by Malacanang to link former PRRD Senator Bongo and Police Major General Carama to Pogo-related crimes. No, I don't know anything about that. I don't know who this person is. Sir, in relation to Pogo, sir, there's an information that Alice Go is being implicated by a Chinese spy named Shen Zhejiang, who's currently detained in Thailand. What's your reaction on this, sir? Well, as this process has been going on, more and more people are coming out of the woodwork to help us in our investigations, and this is just, I think, another one of those. This is just a natural evolution of the hearings that are being conducted in the House, and I suppose the case build-up, because cases will be filed, have been filed, and will be filed against them. So it's just a natural process, and of course, this helps the effort. If people are willing to testify or are willing to provide information that will lead us to the truth, and that is what we are after. Ito ang
problema dito kasi ay biglang sumulpot lang itong si Mary Ann Maslog sa eksena diyan sa Senado. Sumingit siya sa kaso ni Alice Goo sa Pugo at sa kaso ng koneksyon nila Bato sa Pugo. At parang sa umpisa ay idiin muna, ituturo ni Maslog sila yung apat, si Digong, si Bato, si Bungo, tsaka yung Karamat. Ituturo niya muna. Pero sa huli pala ay liliko siya at ituturo niya si PBBM. Bali, pipigain muna siya ni Bato and then kung wala nang magawa, ituro niya na taga Malacanang ang nag-utos sa akin, walang iba kundi si PBBM. Yan ang kanilang gagawing pasabog para ma-vindicated sila. Itong mawala sila sa isipan ng mamamayan na sila yung nasa likod ng Pugo at lalabas na ang kontrabida ay si PBBM. Ang galing, no? Ako ay parang neutral lang naman ako pero nakikita ko kasi ang ano diyan. Yung parang plot, yung plot ng drama, kung drama pa yan ay alam ko na yan. Kasi sumusulat din ako ng mga script ng drama na gawa-gawa lang. Kaya yan, parang ganyan eh. Sa umpisa ay akala mo pro PBBM itong Mary Ann Maslog. Pero sa huli, ituturo pala si Ngayon ang tingnan dito, itong si General Macapas. Shout out dyan kay General Macapas, Romeo. Yan ay ko yan eh, kabats ko yan sa University of San Carlos. I'm happy kay Romeo Macapas. General na pala ngayon. Ako nag-vlog lang. Itong kaibigan ko yan eh, sila ni General Abisado, General Puentes, ang mga kabats ko yan sa San Carlos. Ngayon na-link si Macapas kay Maslog eh. Bakit kaya ganun? Saan nila nakuha yung sa intelligence kasi si General Macapas. And then kinuha nila itong si Maslog, na-link sila kay Maslog. Hindi nila alam Trojan horse pala ito. Ang Trojan horse eh. Yung akala nila ay friend, yun pala ay ibabalik sa kanila. Kaya planted siya pero nakaplant pa rin siya ng dubling planted eh. Parang double-sided na tao itong si Mary Ann Maslog. Pero sa huli ay ituturo niya talaga si PBBM. Okay, so tapusin na natin ang video. Information that will lead us to the truth, and that is what we are after. Sir, ano na lang po yung recent efforts natin to address espionage, sir, sa Philippines? Well, maybe we shouldn't talk about what we are doing to address espionage. That will be that will be counterproductive. Ito ay parang masaya si si PBBM kasi sabi niya baka itong si Mary Ann Maslog ay palabas ng mga taong kumakampi sa kanya. Yun ang unang tingin mo na kakampi talaga niya si Mary Ann Maslog. Pero sa huli ay iba eh, Trojan horse eh. Siya ang ituturo. Kaya sana hindi tama ang analysis ko sa drama na yan. Ang tingin ko kasi diyan sa sesyon sa Senado ay parang short film, parang pelikula. Pinanood natin. So, bigyan natin ng reaksyon. At reaksyon ko lang naman yan. Meron tayong freedom of expression. Analysis lang. Kaya, bato-bato sa langit, kung meron mang tinamaan, sana wag magalit. Yun ay analysis ko lang. Meron din namang pagkakamali ang mga analysis, di ba? So sa ganito ay kasi ang pinakamakapangyarihan na tao itinuro ni Bato na siya ang nasa likod ng baka baliktarin pa nila na si PBBM ang nasa likod ng Pugo eh. Ganyan ang ipupukol nila. Gagawa sila ng grabing mga yan. Grabing paggawa ng plot ng kwento. At lahat ay ibabalik kay PBBM eh. Kahit kahit na alam naman natin kung sino talagang nasa likod ng Pugo, di ba?
Okay, so comment nyo ang ating mga saloobin dyan, mga kababayan, mga ka-good news sa ating comment section down below. Ako'y magpaalam na at atin na palagi subaybayan itong mga ano na ito, mga events tungkol sa ating bansa na nakasalalay ang ating Pangulo at ang kapakanan ng mamamayan at ang kapakanan ng ating bansa. Ako'y magpaalam na, maraming salamat. God bless us all.